Hi guys, ito na. Bago nga pala lahat, dun sa nagsasabi na bakit ko ba tinatawag na Tatay Digong si PRRD. Alam nyo, kahit hindi ko na siya sinusuportahan ngayon, pero syempre bilang pagrespeto at dati natin Pangulo, tawagin pa rin natin siyang tatay. Dahil una-una, matanda naman talaga. At the same time, tayong mga Pilipino, gano'n naman tayo, di ba? Pag mga nakakatanda sa atin, either kuya, ate, or tatay, di ba? Anyway, ito na. So, si Tatay Diggs iniwan sa ere. Iniwan sa ere ng mga leaders sa Mindanao at mga importanteng tao at importanteng masasabi natin ng mga samahan, Especially itong mga dating taga MILF, hindi siya sinuportahan. Alam nyo, kung ang may kakayanan hindi naman may kakayanan, pero kung talagang pagdating sa pakikipaglaban sa mga ganyang bagay, alam natin namang may history ang MILF, MNLF. Kahit pa paano, meron silang armas at kakayanan, pero hindi nila ginawa yon. At hindi rin sila nagtagumpay before. Pero ngayon, they disagree sa gusto mangyari nila Tatay Diggs. At hindi nila ito sinuportahan sapagkat sabi nila maganda na yung nangyayari ngayon sa progreso sa BARMM. Which is totoo naman. Unti-unti na nagiging payapa ang Mindanao at nakikinabang na, at hindi totoo yung sinasabi nila na hindi na walang mga progreso sa Mindanao. Kabaliktaran yan sa sinasabi ng mga talagang nandun sa grounds, Aside from that, mga congressman hindi rin nag-agree sa kanila. Iniwan talaga sila sa ere. At ang malupit pa, even yung dating kasama sa gabinete, dating sekretary ni PRRD, ni si Carlito Galvez, na ngayon ay siyang lead person dito sa transition sa BARMM, from our government, disagree din kay Tatay Diggs. Hindi sila sumasang-ayon. So, iniwan. So, ilan lang talaga yung sumusuporta dyan. So, malabo talaga mangyari. Ang nakakatakot pa nito, ang nakakalungkot, lumabas ang totoo kung bakit gusto ni Tatay Diggs na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ano yun? Mismo sa kanya nanggaling na sinabi niya na kung ang Mindanao ay magiging sariling republika or sariling bansa o nakahiwalay sa Pilipinas, ang ICC ay hindi na makakapasok sapagkat itatago siya ni Alvarez. Oh my God. My goodness. So, maling-mali. So, lumabas talaga yung tunay at totoo na kaya gusto lang ihiwalay sa sarili lang purpose, kagustuhan na maprotektahan ang sarili nila laban sa ICC. You know what? Ako before, ayoko naman talagang pumasok ang ICC sa Pilipinas Dahil unang-una, yun nga, wala silang jurisdiction sa atin at gumagana naman ang justice system natin sa Pilipinas. Pero kung ganyan ang ganyan ba, parang naiisip ko mas mabuti papasukin na nga naman ng ICC para magkaalaman na. Kung hindi sila guilty, di mabuti. Hindi sila guilty, magkakaalaman. Pero kung guilty, di dapat lang parusahan ang dapat maparusahan. So, yun lang sa akin. Iniwan sa ere si Tatay Digong. Kawawa naman. Anyway, BBM tayo, solid. Napakarami niyang proyekto ngayon, napakaraming ginagawa sa agriculture, sa pagpasok ng mga investment sa Pilipinas. Salamat Apo BBM sa patuloy na pagpapaganda para sa ating bansang Pilipinas.